Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang pagiging alaskadora ni VP Sara. Yung joke-joke lang na medyo may pasaring patama, alaskador. Okay, gusto ko lang i-remind yung gustong mag-order ng dark chocolate. Pwede na kayong mag-contact sa number na ito. Kaya lang may konting problema, napakainit pa ang panahon, natutunaw yung dark chocolate pag ipadala sa LBC. Kaya ang pwedeng mabigyan lang ng dark chocolate ngayon nasa Cagayan de Oro City at malalapit karatig na bayan. Okay, so paano naging alaskadora itong si VP Sara? Meron siyang may kakaibang dasal para sa isang tao. Yung kanyang best friend. Sino ang best friend niya? Si First Lady Liza Araneta Marcos. Pinagdarasal niya. Kailang kakaibang dasal. Ano yan? Panoorin niyo itong short video na ito. Kasama po ba sa prayers ang pagiging maganda, ganon? Para sa iba. Ano ka ba? Pinagdadasal natin yung iba. Pinagdadasal yung Sana ay iba. gumanda sila. Ay, naku po, salamat po at dinamay niyo po kami. Kasama po ba sa prayers ang pagiging maganda, ganon? Para sa iba. Ano ka ba? Pinagdadasal natin yung iba. Pinagdadasal yung Sana ay iba. gumanda sila. Ay, naku po, salamat po at dinamay niyo po kami. Diba? Kakaibang dasal. Pagkatapos yung isa sabihin na bad shot na. Bad shot na sa kanya si VP Sara. In return, nagdarasal pa rin ang VP Sara para sa kanyang best friend na sana gumanda sila. Bakit gumanda sila? Sabi, lahat daw na nambabatikos sa Pangulo at saka sa First Family, mga pangit. Kaya lang, sino ang cute? Sila daw. Tingnan mo, cute tayo. Sige, sana nga magkatotoo na maging cute kayo at napaka joker talaga itong ating VP Sara, like father, like daughter. Ganun na. Sana gumanda sila. Okay. Alam niyo po, dalawa pong klase ng kagandahan ng isang tao. Meron yung ganda sa panlabas at ganda sa panloob. At ang mas importante po na kagandahan, yung kagandahan sa loob. Pwedeng physical appearance mo, hindi ka masyadong maganda sa paningin ng tao. Kaya lang yung puso mo, may kagandahang loob. Ayun ang tunay na kagandahan. Ang sabi ng Diyos po sa Biblia, God does not look at physical appearance, but He looks at the condition of the heart. Itong Duterte family, kahit si Tatay Digong, minsan mo nagmumura, hindi mo maintindihan kung minsan kung magsalita. Kailang ang puso, yung kagandahang loob ni Tatay Digong, hindi mo maitatwa na siya may malasakit sa kanyang kapwa Pilipino. Kaya ako forever Digong loyalist ako. Ang dami niyang magagandang ginawa nung siya ay presidente. Drug war at halagang bumuti po ang kalagayan ng ating bansa. When it comes to the drug problem is concerned, dahil talagang hindi naman kompleto na nawala yung problema sa droga. Kailan natakot ang mga drug lord, sumibat. Talagang huminto sila dahil may mapupuntahan sila kung hindi sila huminto.
Kaya napakasakit isipin ngayon na yung ginawa ng mabuti ng dating presidente, drug war niya na nakabuti sa karamihan, ngayon parang paparusahan nila dahil sa ICC na yan na nakikialam. O, anong sabi ng isang dating senador na ngayong June, lalabas na ang warrant of arrest ng ICC kontra kay PRRD. Sa tingin ko, magkakatotoo yun. Lalabas at lalabas ang warrant of arrest kasi mayroong foreign power na nasa likod lahat nito. Gusto nilang parusahan si PRRD. So, pag nandyan na yung warrant of arrest, sana magpakatotoo ang Pangulo na ang gobyerno natin hindi makipag-cooperate sa ICC. Kasi walang problema kahit 1,000 pang warrant of arrest ang i-issue ng ICC, hindi naman makipag-cooperate ang ating bansa. Sinong mag-aresto kay PRRD? Wala. Okay, so bantayan natin. So, ito naman ang ating VP Sara, sinasabi ni Trillanes na isasama rin. By batches daw yung Anyway, bantayan natin. Balik tayo sa kagandahang loob, Ang ating VP Sara, maganda na sa labas, maganda pa sa loob. Wala ka nang kabigin sa pagkatao ng ating VP Sara. Down to earth, madaling lapitan. Nakakatuwa yung mga video niya kung mamasyal siya, pinagkakaguluhan siya ng mga tao. Tapos, game lang siya, nakikipag-selfie, nakikipag-chikahan. Tapos, yun na nga, kasama na sa kanyang ugali yung pagiging joker, alaskadora. Ano pa yung sinabi niya, yung manggagamit. Sino ang manggagamit? May pinapatamaan yung manggagamit. Ano pa? Meron pa siyang video yung pulburon. Ang BP, nagbibigay ng pulburon sa isang bata. Sabi niya, masarap yan, kaya lang nakaka-addict. All these things, mga pang-aalas ka ng ating VP, yung kay Speaker of the House. Simple lang, don't be tambalos-los. Kaya naging byword na yan sa political circles, yung tambalos-los. Mga simpleng bumanat ang ating VP Sara. At dito naman sa isa, yung kanyang best friend, I don't know, how do you look at it? Yung physical appearance ng best friend niya, cute daw siya Kaya lang, halatado yung mga picture na edited. Ganda-ganda yung mga edited picture. Kaya lang, ang lihim, kahit anong ilihim mo, lumalabas ang katotohanan. May mga picture, ang gagaling yung mga iba kino-compare nila yung edited picture at saka yung tunay. Lumalabas, ang daming kulubot dito, malaki ang tiyan. Yun na po ang kagandahan sa labas. Sana gaganda sa labas at importante sa loob. Okay? So, ano kaya ang kahinatnan ng ating bansa ngayon na yung hidwaan ng Marcos and Duterte families? Parang wala na, divorce na talaga. Sayang yung napakalakas na unity. Napakalakas sana yun na political capital ng ating bansa para magkaisa tayo at umasenso. Ang ganda-ganda pa naman ng umpisa ng administrasyong ito. Nasira na lang nung yung dahil sa ambisyon. Okay? Lumalabas ngayon ang ambisyon ng Marcos Araneta family
Sila ang mamuno hanggang 2024-34. So by 2028, gusto nila Martin Romualdez ang mangulo. Then after 2028, Sandro Marcos na naman ang susunod. Nakaw. May pinagmanahan. Marcos Sr., 20 years siyang namuno. So Marcos Jr., ganun din. So doon na tayo nagkaloko-loko, nasira ang unity team dahil sa vision. Hindi sila makontento sa 1-year term, 6-year term. Kaya yun ang panawagan ni PRRD, kaya nagkakaroon ng maisog rally ngayon dahil sa pangarap nila na magtagal sa pwesto. Okay, so by yung chacha, that's their only way. Kaya lang, hindi na ngayon mahihirapan na ang chacha nga pumasa, lalo na yung ginawa nila na pagkudita kay Senator Zubiri, lalong patay ang chacha. Kaya umanda sila. Kung hindi papasa yung chacha, hindi tayo maging parliamentary form of government. Walang magiging prime minister. So election pa rin ngayong 2028. So yun na. Arangkada na, BP Sara. Sino ang kalaban niya? Bring it on. Martin Romualdez. Nako, in a fair, honest, orderly election, walang kapag-asa si Martin Romualdez na manalo. So, sino lang pwedeng makalaban kay BP Sara? Raffy Tulfo. Yan, malakas. And then, may lumalabas ngayon. Baka itong si bagong Senate President Escudero. Baka tatakbo rin ito. So, magiging 4 na sila. Sara, Romualdez, Escudero, Tulfo, plus may iba pa. Nako, wala na, patay na sila. Ilalampas sila ni BP Sara once na dadami ang magkandidatong presidente. So, sana magkatotoo ang dasal ng ating BP na gumanda yung kanyang best friend. Maganda sa labas, maganda sa panloob.